Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Dahil sa pagkakagusto ni Tasha sa anak ng kaibigan ng kanyang mga magulang, nagawa niyang pikutin ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang isnabin siya. Ang lalaking gusto niya, cold as ice ang pakikitungo sa kanya. Mamahalin din kaya siya ng lalaking gusto niya o patuloy lamang siya na hindi papansinin? Matagal nang lihim na iniibig ni Tasha si Alistair, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Montesillo at anak ng malalapit na kaibigan ng kanyang mga magulang. Subalit para kay Alistair, si Tasha ay isa lamang istorbo, isang spoiled brat na walang ibang ginawa kundi mangulit at sumunod kung saan man siya magpunta. Sa kabila ng pag-iwas at pagiging mailap ng binata, hindi sumuko si Tasha. Nang magkaroon ng pagkakataon sa isang sosyal na pagtitipon kung saan nalasing si Alistair, ginamit niyang sitwasyon at ang panggigipit ng kanilang mga pamilya upang maikasal sa lalaking matagal nang sumisira at nagpapatibok ng kanyang mga sistema. Ngunit sa araw mismo ng kanilang marangang kasal, sa harap ng mga bisita at kamag-anak, walang bakas ng kasiyahan sa mukha ni Alistair. Nang sila na lamang dalawa sa sweet room, pagkatapos ng seremonya, diretsong tumingin ang binata kay Tasha. Malamig ang mga mata, tila yelo at binitawan ng mga salita na tuluyang bumuon sa puso ng bagong kasal. Huwag kang aasa na magiging totoo ang kasong ito para sa atin. Pinakasalan kita dahil wala akong magawa sa kagustuhan ng mga magulang ko, pero hindi kita magagawang mahalin. Hanggang sa papel lang tayo, Tasha. Malawak, marangya at tahimik ang mansyon ng mga Montesillo. Para kay Tasha, ang lugar na to na dapat simula ng kanyang pangarap na buhay may asawa ay tila ba isang malaking kulungan pangyari sa salamin at marmol. Magkasama nga sila sa isang bubong ni Alistair, ngunit pakiramdam niya, libo-libong milya ang layo ng lalaki sa kanya. Si Alistair ay parang isang estranghero na gawa sa purong yelo, walang imik, laging seryoso at ang tanging rehistro sa mukha ay ang malamig na blankong tingin. Matapos ang gabing yon ng kanilang kasal, nagsimula ang kanilang totoong pamumuhay bilang mag-asawa sa papel. Maagang umalis si Alistair kinabukasan para sa kumpanya nang di man lang nag-abalang gisingin o silipin si Tasha. Ngunit hindi agad sumuko ang babae. Bilang pagpapakita ng kanyang sensibilidad na maging isang mabuting asawa, nagpa siyang pumunta sa kusina at magluto. Kahit di siya masyadong sanay, humawak ng sandok at ng kawali. Matyagang pinag-aralan niya ang paboritong lutuin ni Alistair mula sa kanilang kasambahay na si Manang Martha. Nang sumapit ang alas 10 ng gabi, abot-abot ang kaba at sabik sa dibdib ni Tasha habang nakaharap sa hapagkainan na pinaghandaan niya ng mga masasarap na putahe. Nakapatong sa lamesa ang niluto niyang sinigang na hipon at inihaw na liempo, pati na ang mainit na kape na alam niyang paborito ng asawa tuwing puyat mula sa trabaho. Ilang beses siyang lumingon sa wall clock. Lumipas ang alas 11 hanggang sa sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Bumukas ang malaking pintuan sa ibaba. Narinig ni Tasha ang mabibigat na yabag ni Alistair. Agad siyang nag-abang sa may sala, suot ang simpleng damit pantulog at may suot ding apron. Nang makita siya ng binata, bahagyang kumunot ang noo nito. Halatang nagulat na gising pa siya. "Bakit gising ka pa?" Malamig at walang ganang tanong ni Alistair habang tinatanggal ang kanyang kurbata at isinasabi to sa kanyang bisig. Alistair, nagluto ko ng hapunan para sa atin. Kanina ko pa inihanda, baka nagutom ka galing sa opisina?" Nauutal na sagot ni Tasha, pilit tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tiningnan ni Alistair ang mesa na puno ng pagkain. Pagkatapos, binalikan ng tingin si Tasha. Walang emosyon ng kanyang mga mata nang sabihin nito ang mga salita na dumurog sa kaunting natitirang lakas ng loob ng babae.
Hindi ko kailangan ng pagkain niluto mo. At lalong di ko kailangan na mag-aabang ka sa akin. Pagod ako, galing sa trabaho, Tasha. Huwag mo akong dagdagan ng sakit ng ulo mo. Kumain ka ng mag-isa mo kung gusto mo. O kaya itapon mo yan. Matutulog na ako. Dire-diretso, naglakad si Alistair patungo sa hagdan nang di man lang tinapunan ng pangalawang tingin ang hapagkainan na buong pusong pinaghirapan ni Tasha. Naiwan si Tasha sa gitna ng malawak na silid-kainan. Unti-unti pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata habang tinititigan ang mga usok na nagmimula sa nilutong pagkain. Naramdaman niya ang matinding lamig, hindi dahil sa aircon ng mansyon, kundi dahil sa katotohanan na hanggang saan man siya umabot. Para kay Alistair, isa lamang siyang palamuti na walang pawang sa buhay nito. Ilang linggo pang lumipas. Mula na ikasal sila at naging ganito na ang ikot ng mundo ni Tasha, ang maging anino sa loob na napakalaking mansyon ng mga Montesillo. Mas pinili niyang wag nang maghintay pa kay Alistair tuwing gabi upang iwasan ang matatalim at malalamig na salita ng asawa. Natutunan niya ng kumain ng mag-isa, matulog ng mag-isa at lunukin ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Tuwing naaalala niyang sinapit ng kanyang pangarap na pag-ibig. Subalit ang sunod-sunod na puyat, stress at emotional toll ng kanyang sitwasyon, unti-unting kumain ng kanyang kalusugan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang silid, nakaramdam si Tasha ng matinding pagkahilo. Parang umiikot ang buong kwento at mabigat ang kanyang mga talukap. Sinubukan niyang tumayo para kumuha ng tubig sa lumisita, ngunit bago pa man niya maabot ang baso, nawalan na siya ng balanse at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Nagkataon namang maagang umuwi si Alistair ng gabing yon dahil sa nakanselang board meeting sa ibang bansa. Nang pumasok siya sa silid at makitang nakandusay si Tasha sa sahig at namumutla, biglang nawala ang kanyang pagiging kalmado. Agad siyang tumakbo palapit sa asawa. Tasha! Tasha, gising! Tawag ni Alistair habang inaalalayan tong bumangon. Naramdaman niya ang sobrang init ng katawan nito, nanginginig at nagniningas sa lagnat ang buong pagkatao ng babae. Dahil sa takot na baka lumubha ang kalagayan nito, mabilis binuhat ni Alistair si Tasha patungo sa kama. Tumawag siya ng personal na doktor ng pamilya na agad ding dumating makalipas ang 20 minuto. Matapos suriin, sinabi ng doktor na nakaranas si Tasha ng severe exhaustion at dehydration dahil sa kawalan ng sapat na pahinga at pagkain ng tamang oras. Nang umalis ang doktor, naiwan sa silid si Alistair. Tahimik siya umupo sa gilid ng kama habang pinapanood ang natutulog na si Tasha na may nakakabit pang dextrose sa kamay. Kinuha niya ang basang tuwalya, marahang pinunasan ng noo at leeg ng asawa. Sa bawat paghipo niya sa balat nito, naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang emosyon na pilit niyang tinatanggi at kinakalaban. Bakit kailangan mo pang magpabaya ng ganito? Mulong ni Alistair sa kanyang sarili habang tinititigan ng mukha ni Tasha na bakas pa rin ang pagod kahit natutulog. Ngunit nang sumunod na umaga, nang unti-unting imulat ni Tasha ang kanyang mga mata at makitang nakaupo si Alistair sa silyang malapit sa higaan, mabilis nagbago ang ekspresyon ng rehistro ng mukha ng binata. Ang lambot at pag-aalala sa kanyang mga mata ay pinalitan kaagad ng pamilyar na pader ng yelo. Nilapag niya sa lamisitang isang mangkok ng lugaw at ang gamot na nirekomenda ng doktor. Kumain ka, inumin mo ang gamot mo. Ayoko magkakasakit ka dito sa mansyon at isipin ng mga magulang mong pinababayaan kita. Malamig na utos ni Alistair bago tumayo at dire-diretsong lumabas ng silid nang di na hinintay pa ang sagot ni Tasha. Naiwan na namang luhaan si Tasha. Akala niya kagabi habang inaalagaan siya nito sa gitna ng madaling araw ay natutunaw na ang yelo sa puso ng lalaki. Ngunit pinatunayan lamang ni Alistair na ang mga sandaling yon pawang obligasyon lamang at walang kinalaman sa pagmamahal. Nakatitig si Tasha sa pinto kung saan lumabas ang asawa. Habang unti-unti, dinudurog ng malamig na katotohanan ang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib ilang araw matapos ang insidente ng kanyang pagkakasakit.
Sinubukan ni Tasha na bumangon at magpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa mansyon. Kahit paunti-unti, nanunumbalik ang kanyang lakas. Nanatili namang matigas ang distansya sa pagitan nila ni Alistair. Ang munting pag-asa na sumulpot ng gabing may lagnat siya ay mabilis ding napawi sa patuloy na pag-iwas ng lalaki. Subalit ang tahimik na pagdurusa ni Tasha sa loob ng kanilang tahanan ay nabulabog dahil sa isang di inaasahang pangyayari. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, bumukas ang malaking pintuan. Nilawa nito si Alistair kasama ng isang babaeng agaw pansin ng ganda, elegante at may tindig na isang tanyag na supermodel, si Chloe. Si Chloe ang dating kasintahan ni Alistair na biglang lumipad patungong Europa ilang taon na ang nakakaraan upang ituloy ang kanyang karera sa pagmamodelo, bagay na iniwang sugatan ang puso ng binata noon. Ang pagbabalik nito ay parang kidlat na gumuhit sa tahimik na gabi ng mansyon. Agad na lumapit si Chloe kay Alistair, sinabit ang braso nito ng may buong pagmamalaki. Tila ba siya pa rin ang tunay na reyna ng lugar na yon? Nang mapalingon si Chloe kay Tasha na nakatayo sa isang tabi, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilip sa labi ng modelo. Oh, so ikaw palang babaeng nagpumilit pumasok sa buhay ni Alistair at nag-utos na pakasalan siya? Mapanuyang wika ni Chloe. Mataas ang tono habang sinusuri si Tasha mula ulo hanggang paa. Di ko akalaing isang tulad mo ang sisira sa plano namin ni Alistair noon. Nanatiling tahimik si Tasha. Ramdam niyang bigat ng bawat salita, ngunit mas masakit ang pagbaling ng kanyang tingin kay Alistair. Nagbabaka sakali pagtatanggol siya nito o sasabihin na may respeto pa rin siya bilang asawa. Subalit, nanatiling tikom ang bibig ng binata. Walang sinabi si Alistair at ang tanging rehistro sa mukha nito ay ang pamilyar na blanko at malamig na ekspresyon. Nandito ako para sa isang proyekto dito sa bansa, Alistair, at syempre, naisip ko na dapat tayong magkausap ng masinsinan. Malambing na bulong ni Chloe kay Alistair sa harap mismo ni Tasha. Bago to, hinarap muli ng may mapang-aping titig. Nang gabing yon, mas lalo pa ngang lumabing at lumalim ang sugat sa puso ni Tasha. Habang pinapanood niya, naiwan siya ni Alistair sa sala upang ihatid sa labas si Chloe. Naramdaman niya matinding kahihiyan at kawalan ng halaga. Doon, tuluyang luminaw sa kanyang isipan ang isang masakit na katotohanan. Gaano man niya subukan na maging mabuting asawa, ang pusong matagal lang nakakulong sa nakaraan, kailanman hindi magiging kanya. Ilang araw ang lumipas matapos ang paglitaw ni Chloe sa mansyon. Naging sunod-sunod ang mga pagtatagpo ng dating magkasintahan. Madalas inaanyayahan ni Chloe si Alistair sa mga social gatherings, business functions at mararangyang restaurant sa ilalim ng dahilan ng kanilang partnership ng bagong proyekto. Para kay Tasha, ang bawat pag-alis ng asawa ay tila patalim na paulit-ulit tumatarak sa kanyang dibdib. Pinilit niyang maging matatag, huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit may mga gabing hindi niya na mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha habang nakaupo sa maganda ngunit napakalamig na silid kainan. Isang gabi, medyo maagang umuwi si Alistair. May kailangan daw tungkunin na mahalagang dokumento sa kanyang home office sa ikalawang palapag. Nang aakit na si Tasha para magdala ng baso ng mainit na gatas, sakaling kailanganin nito, narinig niya may kausap sa telepono si Alistair. Sa loob ng kwarto nito, bukwang-buka ang pinto kaya naman rinig na rinig niya ang bawat katagang binibigkas ng asawa sa kanyang kaibigan na si Marco. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ang setup na to, Marco. Galit at iritableng boses ang kay Alistair. Pinakasalan ko si Tasha dahil sa panggigipit ng mga gulang ko para hindi masirang pangalan ng kumpanya natin sa mga kasosyo natin, pero hindi ko siya magawang mahalin. Paano ko mamahalin ang isang babaeng gumamit ng patibong, nagmakaawa at pumikit sa dignidad para lamang makuha ko? Tumingil ang paghinga ni Tasha sa labas ng pintuan. Ang mga salitang yon ay parang libong karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang
puso. Ang sakit ay higit pa sa nararamdaman niya nung araw ng kanilang kasal. Noon, hula lamang ang kanyang iniinda, ngunit ngayon narinig mismo ng kanyang mga tenga mula sa bibig ni Alistair ang buong katotohanan. Na para sa lalaking pinakamamahal niya ay isa lamang siyang bitag, isang kasalanan, isang babaeng walang halaga kundi isang palamuti sa kasunduan. Nabitawan ni Tasha ang hawak niyang baso. Lumika ito ng malakas sa tunog ng pagbasag sa sahig at kumalat sa gatas sa marmol. Napatigil si Alistair sa kabilang linya. Mabilis na binuksan ang pinto. Nalatan niya si Tasha, nakatingin sa kanya, mugto ang mga mata at basang-basa ng luha ang pisngi habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alistair ang kabuuan ng sakit na dinulot ng kanyang mga salita. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, nanatili siyang tikom ang bibig. Malamig ang mukha, walang sinabi na anuman para bawiin ang kanyang sinabi. Tumalikod si Tasha habang humihikbi, tahimik na tinanggap ang malupit na katotohanan. At iniwan si Alistair na nakatayo sa tapat ng silid kasama ng basag na salamin sa kanilang paanan. Ang gabing iyon hanggang naging turning point sa buhay ni Tasha. Matapos na marinig ang buong katotohanan mula mismo sa bibig ni Alistair, nawasak ang huling iblan ng kanilang pag-asa na baka balang araw ay matutunan din siyang mahalin ng asawa. Subalit sa pagkabuwag ng kanyang mga luha at pagkadurog ng kanyang puso, may kakaibang tapang na sumibol sa kanyang dibdib. Natauhan siya na ang pagpapakumbaba at pagpapakapagod para sa isang lalaking walang pagpapahalaga sa kanya ay isang uri ng unti-unting pagkakamatay sa sarili niyang dignidad. Kinabukasan nagising si Tasha na may kakaibang mukha ng determinasyon. Wala nang mga matang namumugto sa luha. Sa halip, pinalitan to ng malamig at matatag na paninindigan. Umihinto niya ang nakasanayang pag-aabang sa pag-uwi ni Alistair, ang pagluluto ng kanyang mga paboritong pagkain at ang pagsunod sa bawat utos at galaw ng binata. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naghintay sa pagkainan. Kumain na siya ng mag-isa, pinatay ng ilaw sa sala sa oras na naisin niya, at natulog ng payapa sa kabilang bahagi ng kama na walang iniindang pangamba kung darating o hindi ang asawa. Di nagtagal, binuhos ni Tasha ang kanyang buong oras at atensyon sa pagpapabuti ng kanyang sarili at negosyo ng kanilang pamilya. Dumadalo siya sa mga board meetings kasama ng kanyang mga ama, pinag-aralan ng mga operasyon ng kumpanya at nakipag-ugnayan sa mga pangunahing kliyente. Sa tulong ng kanyang talino at likas na ganda, unti-unti siyang nakakita sa mataas na lipunan bilang isang kabatang ehekutibo na may paninindigan at kakayahan. Hindi na lamang basta ang babaeng pumikit sa dignidad para may kasal kay Alistair Montesillo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento ng negosyante, sa kanyang opisina dumating ang isang maimpluwensyang dayuhang kliyente na nagngangalang Lucas. Isang gwapo at matagumpay na negosyante na labis na humanga sa talino at diskarte ni Tasha. Si Lucas ang nag-alok na isang malaking partnership para sa susunod na malaking proyekto ng kanilang kumpanya. Habang magkasama silang nag-uusap at nagtatawanan sa isang kilalang restaurant para sa isang business dinner, hindi napansin ni Tasha na mula sa kabilang dulo ng silid ay matalim siyang pinapanood ng mga malamig at madadilim na mata ni Alistair. Para kay Alistair, ang mansyon ay palaging isang tahimik at predictable na lugar kung saan ang kanyang asawa ay isang anino na laging nakasunod, naghihintay at handang magbigay ng atensyon kahit kailan niya naisin. Subalit, sa mga nakaarang araw, napansin niyang isang kakaiba, nakakabahala na katahimikan. Wala na ang aming ulam na nakahain sa mesa tuwing gabi. Wala na ang mga nag-aaralang tanong kung bakit nga ba siya late umuwi. At higit sa lahat, wala ng mga matang puno ng pagsamo na tuwirang sumasalubong sa kanyang pagdating. Isang gabi,
10:00 na nung makauwi si Alistair mula sa opisina. Madilim at tahimik ang buong sala. Nang dumaan siya sa kusina para uminom ng tubig, nakita niya malinis at wala ng laman ng hapagkainan. Walang natirang pagkain, walang nakandang kape at tanging ang malamig na marmol lamang ang sumalubong sa kanya. Nang umakyat naman siya sa kanyang silid, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Tasha sa kabilang dulo ng kama at mukhang payapang-payapa na at walang anumang iniindang bigat sa dibdib. Nung gabing yon, hindi kaagad nakatulog si Alistair. Habang nakatitig sa kisame ng kwarto, may kakaibang kirot at hindi komportableng pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang rehistro ng pagkalito ang sumagi sa kanyang isipan. Bakit tila wala na siyang pakialam sa akin? Bakit ba parang hindi niya na ako hinihintay? Sanay siya na binabaliwala si Tasha, ngunit nang maramdaman niya na siya naman ang binabaliwala at hindi pinapansin ng asawa, nag-iwan to ng kakaibang vacuum sa kanyang sistema na hindi niya may paliwanag. Kinabukasan sa kumpanya, hindi na mapigilan ni Alistair ang maging iritable sa kanyang mga empleyado. Ang kanyang isip ay lumilipad sa mansyon. Iniisip kung nasan si Tasha, kung anong ginagawa nito. Nang tanungin niya ang kanyang sekretarya tungkol sa schedule ng asawa, doon niya nalaman na abalang-abala si Tasha sa meeting sa labas na nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya kasama ng mga bagong kliyente. Lalong kumunot ang noo ni Alistair nang mabalitaan niya si Tasha na ngayon ang humaharap sa mga malalaking investors ng mag-isa. Dahan-dahan ang sarili ng walang tulong o gabay mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina, naramdaman ni Alistair ang realidad na pilit niyang tinatakasan. Ang babaeng minaliit niya, tinuring na palamuti ay unti-unti nang lumalayo sa kanyang abot. At ang pagbabagong to ay nagsimulang sumira sa kanyang sariling kapayapaan. Lumipas pa ang ilang araw at lalong naging abala si Tasha sa kanyang mga proyekto at negosyo. Ang dating laging nasa mansyon at naghihintay, ngayon bihirang masampungan doon pagsapit ng gabi. Para kay Alistair, ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng hindi may paliwanag na tensyon sa kanyang dibdib. Ang dati niyang kagustuhan na lumayo si Tasha sa kanya ay tila isang sumpa ngayon, sapagkat ang mismong distansya na hinangad niya ay ang siya ring nagpapakain sa kanyang kawalan ng kapanatagan. Isang gabi, bandang 11:00, nagpa siya si Alistair na maghintay sa sala upang komprensyahin si Tasha sa kanyang mga sunod-sunod na pag-uwi ng gabing-gabi. Habang nag-aabang siya, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Tumayo siya, sumilip sa bintana. Nakita niya bumaba si Tasha mula sa isang mamahaling sasakyan at ang naghatid dito'y walang iba kundi si Lucas, ang gwapo at matagumpay na dayuhang negosyante na madalas niyang makasama sa mga business meetings. Di lamang basta naghatid si Lucas, pinagbuksan pa nito ng pinto si Tasha at inabutan ng isang magilaw ng ngiti bago to umalis. Nakita rin ni Alistair ang pagtapon ng matamis ng ngiti at pag-uusap ng dalawa sa tapat ng pinto bago tuluyang pumasok si Tasha sa mansyon. Nang buksan ni Tasha ang pangunahing pintuan, laking gulat niya nang madatnan niya si Alistair na nakatayo sa dilim ng sala. Seryoso, madilim ang muka at ang mga mata tila ba nagliliyab sa galit. Hindi na napigilan pa ni Alistair ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. San ka nang galing? At bakit ang lalaking yon ang naghatid sa'yo ng ganitong oras? Malamig at matalim na tanong ni Alistair, habang humahakbang papalapit kay Tasha na may dalang matinding pasensya ng selos. Tiningnan ni Alistair nang walang takot ang kanyang mga mata. Wala na ang nanginginig at umiiyak na babae noon, sa halip sinulubong niya ang galit ng may kalmado at matatag na tindig. May tinapos lang kaming mahalagang proyekto, si Lucas, at isa pa, ano namang masama doon? Trabaho? Sarkasikong ulit ni Alistair. Habang mas lalo pa itong lumalapit kay Tasha, hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. O baka naman, nakikipag-date ka na sa iba,
habang may asawa ka. Huwag mong susubukan ng pasensya ko, Tasha. Tinitigan ni Tasha ng diretso ang mga mata ni Alistair. At sa pamamagitan ng malamig at mayuming boses, binitawan niya ang salita na tuluyan ng nagpatahimik sa binata. Bakit ka ba nagagalit, Alistair? Akala ko ba walang halaga sa'yo kung sinong kasama ko? Ako anong ginagawa ko sa buhay? Bakit parang apektado ka? Natigilan si Alistair. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya tulad ng isang malakas sa sampal. Tumalikod si Tasha at naglakad patungong hagdan nang walang rehistro ng takot. Iniwan si Alistair sa gitna ng dilim ng sala habang nagngangalit ang damdamin sa pagitan ng galit at sa katotohanan na unti-unti na siyang nadudurog ng sarili niyang mga sinabi. Ang mga salitang binitawan ni Tasha. Bakit ka ba nagagalit, Alistair? Akala ko ba walang halaga sa'yo kung sinong kasama ko? Ay nanatiling nag-aalingaw-ngaw sa tahimik at malawak na sala. Para kay Alistair, ang mga tanong na yon ay tila ba mga latigo na humahagupit sa kanyang sariling karangalan. Tumayo siya, nakatitig sa paanan ng hagdan kung saan huling dumaan ang asawa, habang ang kanyang dibdib ay nagiinit sa loob ng emosyon ng galit, pagkalito at isang malalim na pagkainggit na pilit niyang itinatanggi. Kinabukasan, hindi mapakali si Alistair sa kanyang opisina. Ang imahe ni Tasha habang sakay ng sasakyan ni Lucas ay ang matapang na mukha nito kagabi habang kinakalaban siya, paulit-ulit umiikot sa kanyang isipan. Di niya matanggap ng babaeng dati umiyak at nagmamakaawa sa kanyang atensyon, meron na ngayong sariling mundo, sariling lakas ng loob, at ang mas masakit pa ay ang kakayahang baliwalain siya ng tuluyan. Sa gitna ng pag-iinit ng kanyang ulo, tinawagan niya ang kanyang sekretarya upang ipatrace ang schedule ni Tasha para sa araw na yon. Isang hakbang na kinagulat din ng kanyang sarili sapagkat kailanman hindi niya pinakialaman ang personal na buhay ng asawa. Samantala, abala si Tasha sa kanyang opisina kasama ng mga opisyal ng kanilang kumpanya para sa final presentation ng kanilang partnership sa kumpanya ni Lucas. Sa kabila ng kaguluhan ng kanyang damdamin dahil sa naging tagpo nila ni Alistair kagabi, pinanatili niya ang kanyang profesionalismo. Taglay ang husay sa pagsasalita at malalim na kaalaman sa negosyo, matagumpay niyang nakuhang paghanga ng mga dayuhang kliyente. Si Lucas naman di maiwasang mapangiti habang pinapanood si Tasha. Kitang-kita sa mata nito ang labis na paghanga sa talino at ganda ng babae. Subalit ang tagumpay na iyon ay kaagad ding nabalutan ng tensyon nang sa paglabas nila ng gusali para sa isang tanghalian ay masalubong nila ang isang pamilyar at nagdidilim na figura. Si Alistair na personal na nagpunta sa lokasyon, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan, sa lubong ang kilay at ang mga mata nakatutok ng diretso kay Lucas na nakahawak pa ng bahagya sa siko ni Tasha upang alalayan tong bumaba sa hagdanan. Alistair, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Tasha habang mabilis na inalis ang kamay mula sa pagkakahawak ni Lucas. Hindi sumagot si Alistair, sa halip, matalim na tingnan ng kasama nitong lalaki bago humakbang papalapit at marahas na hinila ang braso ni Tasha palayo sa kanila. Tapusin mo na ang kalokohang to. Tasha, umuwi na tayo. Utos niya sa boses na nanginginig sa galit at selos na hindi niya na kayang itago pa sa harap ng iba. Naging mabigat ang atmosfera sa loob ng sasakyan habang binabagtas nilang daan pabalik sa mansyon. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Si Alistair mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga knuckles pumuti ng sobrang diin habang si Tasha nakatingin lamang sa bintana. Tahimik na dinaramdam ang sakit at inis sa biglaang pag-ieskandalo ng asawa sa kanyang trabaho. Subalit ang tensyon sa pagitan nila ay mapilit na pinutol na isang mas malaking trahedya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting si Alistair sa kanyang opisina, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang di pamilyar na numero ang tumatawag. Nang sagutin niya to, ang balitang sumalubong sa kanya ang nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo.
Na aksidente ang sasakyan na sinasakyan ni Tasha habang patungo to sa isang kliyente sa labas ng lungsod. Ang kotse nito ay nabangga ng isang mabilis na truck sa highway. Parang nabingi si Alistair. Ang mga dokumentong hawak niya nalaglag sa sahig. Nawalan siya sa sarili sa sobrang pag-aalala. Ang kanyang mukhang laging seryoso at yelo na palitan ng putlang-putla at nanginginig na ekspresyon. Hindi niya na pinansin pa ang mga natitirang board members na tumatawag sa kanyang pangalan. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng gusali, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot to ng walang pakialam sa bilis tungo sa pampublikong ospital kung saan dinala si Tasha. Pagdating niya sa emergency room, halos lumipad na si Alistair sa mga pasilyo habang hinahanap ang pangalan ng asawa. Nang makita niya ang doktor na lumabas galing sa operating room, agad niya itong sinunggaban sa balikat. "Nasaan ang asawa ko? Anong kalagayan ni Tasha?" Boses na basag sa takot at pagmamakaawa ang kay Alistair. Bagay na kailanman di nakita ng sino man sa isang mayabang at matigas na Montesillo. Pinaliwanag ng doktor na maswerteng nailigtas si Tasha at nagtamo lamang to ng ilang galos, sugat at pansamantalang pagkahilo, ngunit kailangan itong magpahinga ng lubos dahil sa matinding shock. Nang papasukin sa Alistair sa silid, kung saan to nilipat, nakita niyang naging tahimik na nakahiga si Tasha. Maputla ang muka, may benda sa noo. Dahan-dahan lumapit si Alistair sa tabi ng higaan. Lumuhod siya sa silya, hinawakan ng nanginginig na kamay ng asawa at doon na tuluyang bumagsak ang mga luhang matagal niyang pinipigilan. Sa gitna ng tahimik na silid, naramdaman ni Alistair ang pinakamatinding takot sa kanyang buong buhay. Ang takot na baka sa huli mawala sa kanyang babaeng natutunan ng pahalagahan ng higit pa sa kanyang sarili. Tahimik at malamig ang silid ng ospital. Tanging maririnig ay ang mabagal at regular na pagtulog ng heart monitor at ang mahinang paghinga ni Tasha habang natutulog. Sa gilid ng kama nakaupo si Alistair. Ang kanyang mga mata bahagyang namumula at ang dating maayos na buhok ay magulo dahil sa paulit-ulit na paghimas niya rito, bunsod ng pag-aalala. Magdamag siyang di umalis sa tabi nito. Tinanggihan niya ang alok ng kanyang sekretary na magpahinga muna o magpadala ng isang tagabantay. Para kay Alistair, ang sandaling ito ay isang napakasakit na gising sa katotohanan. Na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, may mga bagay na di niya kayang pigilan o bilhin, tulad ng kaligtasan ng tao na ngayon lamang niya lubusang pinagtuunan ng halaga. Bandang 3:00 sa madaling araw, dahan-dahang nag-alpas ang mga mata ni Tasha. Nang kumurap siya upang masanay sa puting ilaw ng silid, napansin niya ang figura ng isang lalaki na nakayuko ang ulo, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Si Alistair. "Alistair?" Mahina at garalgal na boses ni Tasha habang pilit ginagalaw ang kanyang braso na may swero. Agad nag-angat ng ulo si Alistair. Ang pagod at pangamba sa kanyang mukha biglang napalitan ng labis na kaluwagan. "Tasha, gising ka na. Masakit ba ang ulo mo? Anong nararamdaman mo? Gusto mo ba tawagin ko ang doktor?" Suwirang tanong nito, ang boses puno ng pag-aalala na kailanman hindi narinig ni Tasha mula sa kanya. Natigilan si Tasha, tinitigan ng asawa, naghahanap ng anino ng pagkukunwari o galit. Ngunit ang tanging nakita niya sa mata ni Alistair ay ang lantad na takot at pagsisisi. Umiwas siya ng tingin, marahang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Alistair. Buhay pa ako. Hindi pa rito nagtatapos ang obligasyon ko sa kontratang to." Ang malamig na tugon na iyon ay parang patalim na tumusok sa dibdib ni Alistair. Nais niyang sabihin na hindi na kontratang mahalaga sa kanya ngayon at natatakot siya na mawala ito, ngunit ang mga salitang iyon ay para bang bumara sa kanyang lalamunan dahil sa sarili niyang nakaraang kalupitan. Sa halip na magsalita, nanatili siyang nakatitig sa asawa habang ang pagsisisi ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Makalipas ang ilang araw na pagpapagamot at mahigpit na pagbabantay ni Alistair, sa wakas ay pinayagan na si Tasha na lumabas ng ospital at bumalik sa mansyon.
Subalit ang pagbabalik na ito malayo sa dati nilang kalakaran. Kung noon, tahimik na sumunod si Tasha at tinayaan ng sarili na maibalik sa kanyang dating gawi, ngayon ay may kakaibang pader na nakapagitan sa kanila. Isang pader na binuo ng kawalang tiwala at ng paulit-ulit na sakit ng nakaraan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na nag-aalala. Ngunit agad silang pumasok sa kanilang silid. Inalalayan pa rin ni Alistair si Tasha hanggang makaupo na ito ng maayos sa gilid ng kama. Magpahinga ka muna rito. Ipapahatid ko lang mga pagkain mo rito sa kwarto. Ang mahinahon at halos pabulong na utos ni Alistair. Isang tono na napakalayo sa tono ng malamig at boss na nakilala ni Tasha noon. Tinignan ni Tasha si Alistair ng may malamig na ekspresyon. Kaya ko na ang sarili ko, Alistair. Huwag mo nang abalahin pa ang iba para sa akin. At isa pa, hindi mo na kailangan mag-alala pa ng ganito. Sinabi ko na sa'yo, susundin ko ang kontrata natin. Magkasama tayo dito sa bahay na to para sa imahe ng pamilya at yun lang ang dapat mong asahan. Ang mga salitang yon, parang matalas na aspilin na tumusok sa puso ni Alistair. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtapat ng mga desisyon niya ngayon ay di na dahil sa kontrata, kundi dahil mahal niya na ito, ngunit alam niya wala siyang karapatan. Siya ang nagtulak kay Tasha papalayo at ngayon nararanasan niya ang matinding parusa ng kanyang sariling katigasan ng ulo. Habang pinapanood niya na dahan-dahan, humiga si Tasha at tumalikod sa kanya. Napagtanto ni Alistair na ang pinakamahirap na laban sa buhay, hindi ang pagpapatakbo ng malaking kumpanya, kung hindi ang pagpapanumbalik ng tiwala ng isang pusong minsan niyang sinira at pinabayaan. Ilang araw ang lumipas matapos ng aksidente at kahit paunti-unti nang lumalakas ang katawan ni Tasha, nanatili ang malamig na distansya sa pagitan nila ni Alistair. Bagaman ginagawa ni Alistair ang lahat, ang maagang pag-uwi, ang pag-aabot ng mga dokumento sa silid at ang pagtiyak na may masusustansyang pagkain sa mesa, nanatiling sarado ang pinto ng damdamin ni Tasha para sa kanya. Para sa huli, ang mga kilos na ito ay huli na. Ang bawat pag-aalaga na tila pilit kabayaran lamang sa mga taong panlalamig at pagpapabaya. Isang hapon, habang abala si Alistair sa kanyang opisina sa kumpanya, nakatanggap siya ng isang di inaasahang bisita. Ang malaking pintuan ng kanyang opisina bumukas ng walang katok at niluwal nitong isang pamilyar at eleganteng figura, si Chloe. Ang dating babaeng nag-iwan kay Alistair para sa kanyang sariling ambisyon sa ibang bansa, naroon na ngayon. Nakasuot ng mamahaling damit, may dalang matamis at mapanlinlang ng ngiti sa labi. Alistair, long time no see. Malambing na bati ni Chloe habang naglalakad papalapit sa kanyang lamesa. Dire-diretsong umupo sa silya sa tapat nito nang walang pahintulot. Kumunot ang noo ni Alistair. Ang mukha niya agad na nagdilim. Walang bukas ng tuwa o pagkagulat sa pagpapakita ng dating kasintahan. Anong ginagawa mo rito, Chloe? At sinong nagpahintulot sa iyong pumasok sa opisina ko nang walang appointment? Tanong niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Tumawa ng mahina si Chloe. Tila ba binabaliwala ang malamig na pakikitungo ng binata. Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa akin, Alistair? Nabalitaan ko ang aksidente ng asawa mo at nalaman ko rin ang pagbabago ng ihip ng hangin sa inyong dalawa. Narito ako para kamustahin ka. Baka sakali na gusto mong pag-usapan natin ang panahong masaya pa tayo? Habang nagaganap ang pagtatagpo na ito sa kumpanya, inaasahan ni Alistair ng isang kaganapan na mangyayari sa mansyon. Nagpa siya si Chloe na magtungo rin doon kinabukasan upang personal na makaharap si Tasha, dala ang layunin na sirain ang natitirang marupok na kapayapaan sa pagitan ng mag-asawa at ipaalala kay Tasha na siya pa rin ang tunay na nagmamay-ari ng espasyo sa buhay ng Montesilio. Tahimik ang maluwag na sala ng Montesilio Mansion nang dumating si Chloe. Suot ang isang mamahaling puting dress at may dalang hangin ng pagiging berdugo, nagpa siyang wag nang dumaan sa sekretarya at direktang puntahan ng tahanan kung saan naninirahan si Tasha.
Nang bumuka sa malaking pintuan, sinalubong siya na nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, naglakad na si Chloe papasok na para bang siya ang reyna ng bahay. Nadatnan niya si Tasha sa receiving area, nakaupo habang nagbabasa ng ilang business reports at umiinom ng tsaa. Sa pagtunog ng mga takong ni Chloe sa marmol na sahig, dahan-dahang nagangat ng tingin si Tasha. Ang kanyang mukha walang emosyon, walang gulat, walang takot, kundi isang kalmadong pagtanggap na may hindi inaasahang panauhin. Tasha, right? Ang babaeng pumalit sa akin. Bungad ni Chloe na may kasamang sarkastikong ngiti habang pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng asawa ni Alistair. I must say, mas maganda ka sa personal kaysa mga litratong nakita ko sa social society columns. Pero hanggang doon na lang ba? Isang palamuti na nakakulong sa mansyon na to? Di agad sumagot si Tasha. Dahan-dahan niyang binaba ang hawak na tasa sa platito. Ang tunog ng porselana ay umalingaw sa tahimik na silid. Tiningnan niya si Chloe direkta sa mga mata. Ang kanyang titig kasing talim ng tabak. Kung ang bakay mo rito magpasikat o magdala ng gulo, sayang lang ang oras mo, Chloe. Kung sino man ako sa buhay ni Alistair o kung anong estado ng aming relasyon, hindi magiging desisyon o negosyo mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Chloe, napalitan ng bahagyang pagkainis sa kumpiyansang pinakita ni Tasha. Talagang tumatapang ka na nga ha? Pero wag kang kampante, Tasha. Alam mong 2 taon nang lumipas, pero ako pa rin ang minahal at hindi makalimutan ni Alistair. Ang pagsasama niyo isa lang kasunduan sa papel, isang legal na rehas. Habang ako ang nakaraan na kailanman hindi niya kayang burahin sa kanyang sistema. Bago pa makatagon si Tasha, bumukas ang pangunahing pintuan at niluwal nito si Alistair na pawisan, hingal na hingal. Agad nitong nalaman na nagtungo si Chloe sa mansyon at mabilis na sumunod upang pigilan to. Natigilan si Alistair nang abutan niyang magkatapat ang 2 babae at ang tensyon sa hangin tila kayang gupitin na isang patalim. Ang boses ng paghingal ni Alistair ang bumasag sa mabigat na katahimikan sa loob ng malaking sala. Ang kanyang mga mata mabilis na lumapit kay Chloe patungo kay Tasha na nanatiling kalmado at nakaupo, hawak pa rin ang kanyang tasa ng tsaa. Agad na kumunot ang noo ni Alistair at ang kanyang mukha namuo ang matinding galit na kailanman hindi pa nakita ni Chloe mula sa kanya. Chloe, anong ginagawa mo rito? Malamig at nanginginig sa galit na tanong ni Alistair habang humahakbang papalapit sa kanila. Pumwesto sa pagitan ng 2 babae na parabang pinoprotektahan si Tasha mula sa kahit anong masamang hangarin. Ngumiti ng bahagya si Chloe. Pilit pinananatili ang kanyang tikas kahit may bahid na ng pagkagulat sa reaksyon ng binata. Alistair, sinadya ko lang bisitahin ng mansyong to at makilalang iyong asawa. Akala ko kasi natutulungan ka niya pero mukhang dinadalan ka pa niya ng sakit ng ulo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito. Pagputol ni Alistair sa kanyang sasabihin. Ang tono ay matalim at walang pangiming nagtaboy sa dating kasintahan. At wala kang karapatang magpunta rito sa aking bahay nang walang pahintulot. Tapos na tayo, Chloe. Matagal na tayong tapos. Ang pagkakamali ko noon, hayaan kang bumalik ngayon para guluhin ang buhay ko. Napamaang si Chloe. Alistair, pinagtatabuyan mo ako dahil sa babaeng to. Kalimutan mo na ba na ako ang sinabi ko? Umalis ka na. Mariing utos ni Alistair habang tinuturo ang pintuan. Ang kanyang mga mata nagpapakita ng matinding pagkairita at pagsisisi. At wag na wag mong susubukan na magpakita pa rito o lumapit sa asawa ko kailanman. Sa harap ng mga kasambahay at sa mismong lalaking minsan nitong pinagmalaki, walang nagawa si Chloe kundi maglakad palayo nang may pagbabanta sa mga mata. Dala ang kanyang sirang karangalan. Nang sumara ang pintuan, bumaling si Alistair kay Tasha. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting lambot sa mga mata nito. Ngunit nanatiling blanko at malamig ang rehistro ng mukha ng kanyang asawa. Matapos ang insidente sa pagtataboy kay Chloe, ang gabi sa Montesillo Mansion nagmistulang isang malawak na espasyo ng katahimikan at mabigat na refleksyon.
Nasa loob ng kanilang silid si Alistair, nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa sahig. Paulit-ulit inuulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan niya kanina. Napatunayan niya sa sarili na wala nang natitira pa para sa nakaraan. Ang tanging naroon na lamang sa kanyang sistema ay ang matinding takot na tuluyang mawala sa kanya ang babaeng kasalukuyan niyang katabi. Si Tasha naman nanatili sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo sa tapat ng vanity mirror at tinatanggal ang mga hikaw habang pinapanood sa salamin ang refleksyon ng asawa. Sa kabila ng matigas na mukha at malamig na panlabas na anyo, hindi niya may kakaila, may kirot at gulat ding naramdaman na ipagtanggol siya ni Alistair ng buong tapang sa harap ng babaeng dating nagmamayari ng puso nito. Ngunit ang mga sugat ng kahapon hindi madaling hilumin ng isang simpleng pagtataboy. Ang tiwala ay parang bubog na kailangan buuin ng may matinding pag-iingat. Tasha, mahina at basag ang boses ni Alistair habang dahan-dahang tumayo at lumapit sa kinatatayuan niya. Ang mga mata nito puno ng pagsamo at pagod. Hindi tumingin si Tasha sa salamin upang salubungin ang kanyang mga mata. Bakit, Alistair? Nasaktan ka ba dahil nakita mong muli ang taong nag-iwan sa'yo noon? O dahil natatakot ka na baka maulit ang kahihiyan sa harapan ng iba? Malamig at matalim niyang tanong nang hindi lumilingon. Umiling si Alistair at sa unang pagkakataon, ang kanyang matigas na boses ay tuluyan ng lumambot. Pinalitan na isang tapat na pag-amin na matagal niyang kinimkim. Hindi dahil doon, Tasha, kundi dahil na-realize ko na habang pinipilit kong itaboy ang nakaraan, ikaw naman ang unti-unti kong tinataboy palayo. Sa akin ang hindi ko sinasadya, patawarin mo ko. Alam ko, huli na ang lahat para sabihin to pero natatakot akong mawala ka. Natigilan si Tasha. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Nag-iwan ng isang marupok na lamat sa pader na matagal niya nang tinayo upang protektahan ang sarili. Ang mga salitang natatakot akong mawala ka ay nanatiling nakapako sa pagitan nila ni Alistair at Tasha. Sa loob lang ng ilang sandali, tanging ang malalim na paghinga at ang mabigat na katahimikan ang kumandili sa kanilang silid. Dahan-dahan lumingon si Tasha, tiningnan ang mga matang basang-basa ng pagsisisi at tapat na pagmamahal ng lalaking minsang naging simula ng kanyang pinakamatinding bighati. Hindi agad nagsalita si Tasha. Lumapit si Alistair ng may labis na pag-iingat. Tila ba natatakot na ang bawat galaw niya ay magtulak sa asawa papalayo. Nang ilang pulgada na lamang ang pagitan nila, dahan-dahang lumuhod si Alistair sa sahig na kinaupuan ni Tasha. Hinawakan ng dalawang kamay nito ng may nanginginig na palad. Alam ko hindi sapat ang isang salita o ang isang gabi para burahin lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa akin. Basag ang boses na wika ni Alistair habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit handa akong maghintay, Tasha. Handa akong patunayan na hindi na ikaw ang anino sa buhay ko, kundi ang mismong buhay ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na itama ko ang lahat. Tiningnan ni Tasha ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang tao na dati siglamig ng yelo, ngayon nakaluhod. Binababa ang buong pride at karangalan para lamang sa kanya. Unti-unti nabuwag ang huling pader na nag-iingat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng katapatan sa mga titig nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos na mahabang panahon, ang kirot sa kanyang dibdib na palitan ng kapayapaan. Dahan-dahan, hinila ni Tasha ang kanyang mga kamay para haplusin ang pisngi ni Alistair. Pinunasan ng mga luhang naroon. Isang marahas, mapait, ngunit mapagpalayang ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Hindi na natin kailangan na balikan pa ang nakaraan, Alistair. Ang kontratang nagdala sa atin dito ay tapos na. Ngunit ang kwento natin, sa palagay ko, ngayon pa lamang magsisimula. Makalipas ang ilang buwan, ang Montecillo Mansion hindi naging malamig na piitan ng bighati at kawalan ng pag-asa. Sa halip, ito ay napuno ng tunay na tawanan, pagkakaintindihan at pagmamahalan na pinatibay ng mga pagsubok.
Si Tasha patuloy na naging matagumpay sa kanyang karera bilang isang malayang negosyante. Habang si Alistair naman natutunan na ibalanse ang kapangyarihan ng kanyang kumpanya at ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang buhay, ang pagmamahal ng isang asawa na natagpuan hindi sa sapilitang kasunduan kundi sa kusang pagpili ng dalawang puso na naghilom ng magkasama.